Ilagay mo sa ilalim ng bed bago ka matulog tuwing Martes o Biyernes. At ito po ay pinaniniwalaan na nagdudulot ng unexpected wealth sa mga taong naglalagay nito. Pakatandaan po, meron kang bagay na dapat gamitin o specific na bagay na dapat mong gamitin dahil pinaniniwalaan na epektibo ito kapag ito ang ginamit ninyo. So, pwede nyo mabili ang bagay na ito dyan sa baba. Maglalagay po ako ng products dyan para pwede kayong umorder kung nais ninyong gumawa ng ritual na ito. Kasi ito po yung pinaniniwalaan na dapat ito ang gagamitin mo kung gagawin mo yung ritual na yan para maging epektibo siya sa iyo or sa mga gumagawa nito. At para po sa mga comment po ng ating kamadam, mamaya po sasagutin po natin yung mga comment po na nabasa ko po. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Mga madam po, sa mga gusto pong mag-share ng kanilang super thanks, welcome po lahat ng gustong mag-share ng kanilang 50 pesos na thanks. Thank you in advance mga madam. So sa nagbigay po, kailangan po sa dalawang nagbigay, thank you so much ma'am. At sa mga gusto pong mag-send ng kanilang mga thanks, ayan po ay welcome. So maraming salamat po. Ito po isang uri ng wealth ritual na kung saan kayo o tayo ay gagamit ng Chinese coins. Chinese coins po ang gagamitin natin dahil ito ang pinaniniwalaan na kapag ito ang ginamit natin, mas epektibo yung ritual na gagawin natin. So maghanda ka ng 5 piraso ng Chinese coins at mangkok na kulay pula. Kung wala nga pong pula na mangkok, pwede kang gumamit ng tela. Kung may tela ka na red, pwede ilagay sa ibabaw ng mangkok bago ilagay ang coins. Kung wala kang tela na red, papel na red, yan ang ilagay mo sa ibabaw ng mangkok bago mo ilagay yung coins. Pagkatapos po, mag-manifest ka dyan bago mo ilagay sa ilalim ng bed ninyo. Pakatandaan po kapag nagmamanifest, dapat walang iniisip na negative. Puro good luck lang kasi activated po yan. Baka yun ang makuha, yun ang mangyari. So, kailangan po kapag gagawa ng ritual, puro good luck lang ang nasa isip. Pagkatapos po, ilagay sa ilalim ng higaan sa loob ng 7 days. Pag natapos ang 7 days, kukunin yung coins, ilalagay sa coin bank, o ilalagay sa money jar o kung anong lalagyan man na meron kayo, pwede rin ilagay sa altar kung wala kayong money jar o wala kayong coin bank. Pwede po ilagay sa altar at doon na siya. Huwag niyo pong aalisin, doon na siya. At yung mangkok po itatabi. Kung yung mangkok ninyo may papel, halimbawa po, wala kayong pulang mangkok, papel yung inilagay ninyo na pula, i-burn nyo yung papel para maiwasan na mawala or maitapon. Kasi inauspicious po kapag naitapon yung papel na ginamit ninyo. Pakatandaan po mabuti na kapag gagawin yung ritual na yan, huwag nyo pong silip-silipin sa ilalim ng higaan. Kailangan po, linisin nyo na yung higaan ninyo para hindi nyo siya sinisilip-silip habang hindi pa natatapos yung 7 days. Pero kung yan ay aksidenteng nasilip lamang na hindi sinasadya ng membro ng pamilya ninyo, okay lang po yun. Pero ikaw na naglagay, huwag mo silip-silipin hanggat hindi natatapos yung 7 days. Kasi po, kapag sinisilip-silip mo siya maya-maya, magdudulot po yan ng inauspicious energies at pwedeng mauwi yan sa wealth leaking. Kaya hindi siya sinisilip. Yung mga ibang membro ng pamilya mo, pwedeng, halimbawa po, may hinahanap sila, pwede po yung ganon. Pero tayo na gumawa niyan, huwag niyong silip-silipin hanggang matapos yung 7 days. Maliban na lang kung hindi sinasadya, may hinahanap kayo, okay lang po yun. Kasi ang ritual po na yan ay ginagawa ng karamihan dahil pinaniniwalaan nila na umaakit yan ng good luck energies, lalo na kapag Chinese coins ang ginagamit natin. So, meron pong Chinese coins dyan sa baba sa may products. Pwede po kayong umorder dyan. At
yan po ay nagdudulot ng swerte para doon sa mga taong gumagawa nito. Isang uri po ng manifestation yan. At para po sa comment ni ma'am, mayroon po siyang kaanak na pumanaw na. Ang tanong niya, gaano katagal bago pwedeng kunin yung gamit or damit na binigay sa kanila nito? Ah, Patatapusin niyo po yung padasal para sa kanya. Mas maigi po kung mga 1 year onwards niyo bago kunin yung gamit. Basta po pag natapos yung prayers para sa kanya at yun naman ay binigay niya sa inyo, bago pa siya nawala. So, pwede naman pong kunin niyo yun talaga. Patatapusin niyo lang yung prayers po, yung padasal para sa kanya. Dahil naka-intended naman po talaga na para sa inyo yun. Pakatandaan mo lang po, ma'am, na pagdating po sa mga gamit ng pumanaw na, kapag yung gamit ay ginamit mo o yung damit ay sinuot mo at naalala mo siya bilang masaya siyang kasama or naalala mo yung magandang moments ninyo kapag suot-suot mo yung damit or gamit na binigay niya sa'yo, good po yun. Pero po, nagdudulot yan ng kamalasan kapag nakita mo yung gamit or ginamit mo yung gamit, nalulungkot ka, naalala mo siya, namimiss mo siya, nagdulot pa ito ng kalungkutan sa'yo dahil sa pagka-miss mo sa kanya, malas po yung ganun. Mas maigi, huwag mo na lang gamitin kung ganun ang nararamdaman mo. Pero kung sa tuwing gagamitin ninyo yung gamit niya na binigay sa inyo, sumasaya kayo, naalala ninyo yung memories niya, kung paano niyo siya naging kasama, swerte po yung gano'n. Good po yung gano'n. Kailangan po kapag gagamitin ninyo yung gamit, hindi kayo makakaramdam ng lungkot. Bagkos ang mararamdaman ninyo, yung memories na masaya niyo siyang kasama. Swerte po yung gano'n. Nagdudulot po yun ng good luck energies. Pero po, ma'am, may kanya-kanyang paniniwala po ang bawat tradisyon at may kanya-kanyang pagtanaw sila. Ang iba pwedeng tanawin yan bilang malas. Ngunit po, siya ay kaanak ninyo at ayon sa iyo, yun ay binigay niya sa inyo. So, pwede niya naman po talagang gamitin yun bilang yun ay para naman sa inyo. At para po sa comment ni ma'am, pwede bang ipatong yung Pachira aquatica sa ibabaw ng rep na nakaharap sa pinto? Ma'am, anong pinto yan? Kung pintuan po ng front door nyo yan na pagbukas ng pinto, ang bawat taong pumapasok nakikita ka agad yung rep, inauspicious po yan, ma'am. Kung halimbawa po sa ngayon, di mo ramdam, hindi ka naman minamala sa ngayon, oo. Kaya lang po darating ang panahon na mararamdaman mo yung epekto ng ganyang posisyon ng refrigerator. Kasi po, ang refrigerator natin ay isa sa ating mga wealth. Hindi dapat yan natatanaw ng direkta mula sa front door na ang lahat ng tao pagbukas ng pinto, yan kaagad ang natatanaw. Leaking of wealth yun. At mararamdaman mo ang epekto niyan sa pagtagal po ng panahon. Kaya kung magagawa mo ng paraan na mahaharangan mo siya or kung ano mang blinds ang pwede mong ilalagay dyan para hindi ninyo direktang makikita yung rep sa pagpasok ninyo mula sa pinto, pwede naman yan maglagay ka lang ng blinds. At yung para naman sa Pachira aquatica sa ibabaw ng rep, pwede naman po na ilagay yan dyan bilang pampaswerte, pambalanse kasi ang ating mga rep ay kinakailangan po merong earth energies para mabalanse siya. So, ang rep po kasi natin belongs to the metal element at mababalanse siya kapag merong earth at may enhance naman siya ng money plant na inilagay natin. So, yung earth ay magmumula doon sa lupa na nasa paso. So, pwede naman po, medyo nag-aalala ako dun sa direkta siyang nakikita sa pinto kasi darating ang panahon, mararamdaman mo ang epekto niyan at kung minsan po, medyo malaki na ang nagiging damages kapag matagal na siyang ganun. So, kung magagawa mo siya ng paraan para hindi siya direktang makita, yun lang po ang cure nun para hindi ka magkaroon ng inauspicious energies.
At para po sa comment ni ma'am, meron daw siyang coconut na merong isang mata at isang bibig. Paano gagawing pampaswerte sa kanyang negosyo? Ma'am, pwede mong lagyan ng coins yan araw-araw hanggang sa siya ay mapuno. At kapag napuno na, ilalagay mo lang dyan sa isang area ng tindahan mo. Pampaswerte po yan. Ang tawag po dyan, makapuno. Hindi po makapuno na coconut. Makapuno, ibig sabihin po, palagi siyang puno. At hindi lamang po sa tindahan, hindi lang po yung paglalagay ng coins ang nagdudulot ng swerte dyan. Meron pang iba't ibang pamamaraan, mga madam, pero ito yung isa sa pinakamadali at epektibo po. Pwede rin gamitin yan bilang rice cooker po sa lagayan natin ng bigas para po nandoon yung salitang makapuno. Palagi siyang puno. Or umaakit siya ng good luck energies. Hindi lang sa tindahan, ma'am. Pwede yan sa mga lagayan ng bigas natin. So, pwede mo lagyan ng coins yan para po magdulot yan ng good luck energies. At para po doon sa comment ni ma'am, pati ba ang 5 pesos i-dispose? Hindi po. Ibibili po yung 5 pesos. Hindi po i-dispose. Ibibili po. Pati yung halaman, hindi po i-dispose. At para sa comment ni ma'am, ang puso negro, apakan ng kusina, maglagay ka lang po dyan ng rag na kulay red. Okay na po yan. At yung magkatapat yung front door sa kalsada, ma'am, lagyan mo ng blinds. Lagyan mo kurtina, lagyan mo halaman. At pwede ka rin maglagay ng ulo sa gilid ng pinto. Kung hindi ka makakapaglagay ng kurtina or wala kang halaman, ulo po sa gilid ng pinto para maharang yung negative energies. At para po sa comment ni ma'am tungkol po sa pusa ng kapitbahay niya na naglalagi sa kanya at gusto sa kanila, ma'am, may nandyan po yung good luck energies or merong ah, enerhiya dyan na pinapahiwatig yung pusang pumupunta sa inyo. Nagdudulot po yan ng swerte. At sa lahat po ng nag-comment, ma'am, maraming salamat po. Sa lahat po na sumusuporta, maraming salamat po sa inyo. Sa mga bagong nag-subscribe, salamat po. Kay Ma'am Yolanda po at sa iba pa po na sumusuporta po, maraming salamat po sa inyo. God bless din po sa inyo. At thank you so much po.